Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Zarines Paloma at ngayon ilalahad ko ang aking natutunan sa Daily Devotion para sa June 18, 2024. No? Na pinamagat na ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Series of trusting God in financial matters. So ang ating scripture po ngayon ay 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 7. No? At ang talata dito is the cheerful giver. The point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly. Whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, no? Not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. No? Sinasabi dito na ang ano ang tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kapag tayo nagbibigay sa ating kapwa, dapat ay tapat at masaya at bukal sa ating kalooban. No? At iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng kagalakan. So dito, no, kapag nagbigay tayo sa ating kapwa is talagang bukal sa ating kalooban. No? Masaya tayo, no? At masaya tayong nabibigay sa ating kapwa. No? At pagpapalain pa tayo ni Jesucristo. So, ang teaching ngayon is the New Testament teaches sacrificial and voluntary giving. No? Sa New Testament, lahat ng giving dyan is voluntary. Mula sa puso, yung masaya, yung masaya kang nagbibigay, yung bukal sa kalooban mo. No? Sa Old Testament kasi may mga requirements. Kagaya ng tithings, first fruits. No? Ito ay requirement na dapat gawin mo sa Old Testament. Sa New Testament, wala. Wala na yung ganitong requirements like ikapo, first fruit, no? Lahat po yan ay sacrificial. Giving means bukal sa ating kalooban. Pag sinabing sacrificial, ito yung may kurot sa ating puso. Dahil yung mahalaga sa atin is binibigay natin sa ibang tao, no? Dapat kapag tayo nagbibigay is mahalaga sa atin, 'di ba? Hindi yung parang wala lang sa atin, parang okay lang ibigay na yan, ganun. No, dapat hindi daw ganun. Dapat importante sa atin, mahalaga sa atin, no? May kurot sa ating puso. Next is, the New Testament encourage a cheerful giving. Sinasabi dito sa teaching na to is, masaya ka nagbibigay ka sa kapwa mo, kahit na may kirot sa puso mo. Dahil nga yung binigay mo is mahalaga sa'yo, di ba? Syempre masasaktan ka, ibibigay mo yun sa ibang tao. Pero ginusto mo yun at masaya at bukal sa iyong kalooban na ibigay yun sa ibang tao. No? Sadyang importante lang talaga yung bagay na yun, kaya may kirot sa puso mo. But it's okay kasi bukal naman at masaya sa loob natin na ibigay yung mahalaga na yun sa ibang tao, no? Sa mas nangangailangan. Next is, the New Testament teaches bountiful sowing and bountiful reaping. Sinasabi dito sa New Testament na kapag nagtanim tayo is maramihan, no? Maganda yung pinupunla natin is mula sa puso, 'di ba? Para kapag inani natin is masagana, maganda, 'di ba? Sa buhay natin kapag gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, 'di ba mabuti rin yung balik sa atin. Pero kapag tayo gumawa ng masama sa ating kapwa, masama rin yung balik sa atin, no? At ikakapahamak pa natin, 'di ba? So, dito magkakaroon ng first system. Kung ano yung huhugutin mo, ayun yung makukuha mo. Ano mang sitwasyon natin sa buhay, matuto tayo magbigay, di ba? At habang nagbibigay ka, mas lalo kang pagpapalain ng ating Panginoon. No? At mas lalo kang i-bless ng ating Panginoon dahil sa pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Mas lalo tayong i-bless ni God kapag nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya. Kapag nabibigay tayo sa ating kapwa na bukal sa looban natin. So, may nasabay natin to, no? Practice voluntary sacrificial giving. Sacrificial, voluntary giving. Walang sapilitan. Ikaw magdi-decide kung magkano ibibigay natin. Tayo magdi-decide kung magkano ibibigay natin sa iba, di ba? Di ba kapag sa ano nga, di ba? Halimbawa sa jeep. Di ba may mga, doon, may mga pulubi na namamalimos. Di ba is voluntary na tayo magbigay. No, kung magkano ibibigay mo sa kanila, di ba? Yung bukal sa atin. Pero dapat yung ibibigay mo is sacrificial, no?
Di ba pag sinabi sakripisyal, may kurot sa puso. Yun. Mahalaga sa'yo at the same time, bukal at masaya sa iyong kalooban habang ginagawa mo yung pagbibigay. No, habang ginagawa mo yung pagbibigay ng masaya at bukal sa iyong kalooban, is lalo kang pagpapalain ni God. Next is, give joyfully out of gratitude. Dito nagbibigay ka ng masaya. Nagbibigay ka sa ating kapwa na masaya. Dahil pinagpapala tayo ni Jesus Christ, dahil sa ating kagalakan. Diba? Automatic nagbibigay ka. So you give out of gratitude. You give cheerfully. Masayang-masaya tayong nagbibigay sa ating kapwa kasi pinagpapala tayo ng ating Panginoon. Diba? Nagbibigay tayo sa ating kapwa ng masaya at bukal out of the bottom of our heart, your heart, out of gratitude yun. At ito ay utos o nais ng ating Panginoon na ibigay natin sa iba, sa mas nangangailangan. At mas lalo na nag-glorify si God kapag tinutulungan mo yung kapwa natin mananampalataya na mas nangangailangan. Mas lalo daw natutuwa at nag-glorify si God kapag ang tinutulungan natin is kapwa natin mananampalataya na nangangailangan talaga ng tulong. Lastly is, sow bountifully and reap bountifully. Kapag nagtatanim tayo, ay gawin na natin maramihan. Diba? Be generous nga, sabi ni Pastor Russell. So bountifully, and sabi sa Biblia, we also reap bountifully. Ito ay principle ni God na hindi kaimihan, hindi katsarutan, hindi joke lang. No? Ito talaga yung principle ni God, no? Na pwede natin panghawakan. Habang pinagkakatiwala natin sa Diyos yung mga financial matters natin. So, iniisip natin na ang principle ng Diyos na kapag nagtanim ka ng mas marami ka rin aanihin. Right? Kasi si God ang nakita lahat ng ginagawa natin eh. Si God lahat na nakita. Nang voluntary ka ba o hindi, di ba? Si Lord ang nakita ng ginagawa mo, voluntary and sacrificially, and out of your heart. Bukal na bukal sa kalooban mo, sa puso mo, no? At ang ating Panginoon ang magpapala sa iyo. No? Yun lang sa chapter na ito, no? Na ang nagtatanim na marami ay marami ring aanihin. So ang natutunan ko dito is matuto tayong magbigay ng bukal sa ating kalooban na walang halong pilit o anumang galit. Na kapag nagbibigay ka is ganito ganyan, di ba? Dapat kapag nagbibigay tayo sa bukal sa ating kalooban, may kurot sa puso dahil mahalaga yon. At pag ginawa natin yung is, mas lalo tayong pagpapalain ng ating Panginoong Jesucristo. So, ayun lamang po. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.